Nabili namin to online sa Lazada. 1,295.04 ang price. At dahil nga meron kaming mga voucher, Lazada voucher, free shipping voucher, shop voucher, at saka coins. So, naka-discount kami doon. Kaya, nakuha na lang namin siya sa halagang 993.44 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, ito na yung pinaka mura na gimbal na makikita natin online. So, ito yung Q18 4-in-1 gimbal stabilizer. Available to in 2 color, white and color black. Ito yung kanyang manual. So, color black yung aking binili. Medyo may kabigatan siya ng konti. May kasama na rin siyang charging cable. So, mukhang okay naman at wala naman siyang damage. Ngayon, subukan naman natin siyang gamitin. You got it going on, I'll be there in a heartbeat. Tell me your favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever. At ngayon naman guys, ay ipapakita ko sa inyo yung kanyang mga parts. Meron nga pala tong QR na pwede nating i-scan. So, ayan. Kung makikita nyo. Para sa kanyang app. At meron ding isa pang QR yung nandun sa kanyang manual. Para sa user. Ayan. User manual, tsaka ito naman yung sa app niya. So, dalawa yung QR na pwede nating i-scan. Or pwede rin natin siya i-download sa mismong Google Play Store. So, ngayon, papakita ko sa inyo yung kanyang mga parts. Open lang natin siya ng ganyan. Ito yung kanyang tripod na tinatawag. Nabubuksan lang siya ng ganito. So, yan. At ito ay naibababa dito sa pinakadulo. So, ganito ang itsura niya kapag desktop mode or i-stand natin siya. Yan. Tapos, balik natin. Naglalak naman to. Yan. Ito naman yung kanyang wireless remote. Natatanggal siya. Ayan. Andyan yung kanyang power button. Hinuhold lang ito ng mga ilang seconds para mag-on. So, yan, makikita niyo yung ilaw. Tapos, syempre, yung rotate niya, yung left and right. Tsaka, syempre, kapag ka aano tayo sa camera or video. So, balik natin. Ito naman yung kanyang aluminum alloy rod na tinatawag. Napapahabaan siya ng ganito. So, mga 6 yung kanyang inihaba. Siyempre, kapag gagawin natin siyang tripod, ganyan siya kahaba. Parang mga ganito kahaba siya. So, yan. Ito naman yung kanyang manually tighten screw para ma-adjust natin ito. So, open lang natin yan. Siyempre, para ma-adjust natin kung saan tayo komportable at saka natin siya ilalak. Bawa kung ganyan lang. Ganyan. Pwede naman ganyan. Next naman, yung ating fill light. Ito yung kanyang fill light.
Ito yung kanyang button sa pill light. At ito yung kanyang pill light charging port. So, charge itong light niya. So, kapag i-open lang natin, hold lang natin ng mga ilang seconds, mga 1 or 2 seconds. Yan, ganyan yung ilaw niya. Na-adjust din yung kanyang ilaw. Pwede natin siyang medyo lakasan at hinaan. May isa rin siyang klaseng light. Pwede rin yung ganito. Meron din siyang dim light. Ayan. Dim light, na-adjust din to yung liwanag niya. Yan, kung gaano kalakas. Then, hold lang ulit natin para ma-off natin. Iba yung charging port sa light sa charging port ng mismong gimbal. So, ito yun. Ito naman yung screw niya para dito sa gimbal. Manually din siya para ma-adjust natin kung saan tayo komportable. At saka natin siya i-lock. So, yan. So, ito pala guys, na-manual tong adjust ng ganito. Naiikot siya. So, yan. Naiikot siya ng ganyan. Siyempre, para kapag kailangan na nandun siya nakaharap kasi andito yung tail light, pwede natin siyang iharap dyan. So, yan. Naiikot lang siya ng ganyan. So, yan. Naiikot lang siya. Manual siya. Gimbal lock key. So, yung purpose nito, halimbawa, lobat na tong gimbal, pwede na lang natin siya gamitin as tripod. Siyempre, ilalak natin para hindi na gagalaw pa itong cellphone holder. So, kung ganito, kailangan i-adjust mo muna siya ng center. Tapos, naiaangat to eh. Yan o. Pag naangat mo siya, i-hold mo lang siya. Ito yung parang pinakahawakan niya. Yung hold mo lang siya pa ibaba. Or pataas. So, yan. Nakalak na siya. Para kapag lobat, pwede pa rin natin siya magamit. Hindi na siya gagalaw. Ito yung kanyang lock. So, balik natin. Bababa lang natin. Then, ito yung kanyang hawakan. So, balik lang natin. So, yan. Siyempre, pag lobat siya, gagalaw lang siya ng gagalaw. Kaya kailangan natin siya i-lock para magamit pa natin siya. Ngayon naman, ito yung kanyang charging port para doon sa gimbal. Ayaw mag-focus. Type-C siya. At ito naman yung kanyang power on and off sa gimbal. Siyempre, kapag hindi yan naka-on, magmo-move siya. At kapag in-on natin, hold lang natin ito ng mga 3 seconds. So yun, kusa na siyang mag-stabilize. So, ganyan siya. Ngayon naman, subukan natin siyang lagyan ng cellphone. Meron nga pala ako nabasa na kailangan yung kanyang charging port and power on and off button dito sa gimbal ay doon din natin ilalagay yung ating camera lens. So, pag ganyan siya. Dapat nasa same side silang dalawa. So, pag ganito natin siya ilalagay at hindi pa ganito. Pag ganito dapat. Kailangan naka-off yung ating gimbal bago natin ilagay yung ating mga cellphone. Kasi baka makontrol natin to at makasira lang dun sa ating gimbal. So, kailangan naka-off yun. Siyempre, kailangan pantay yung paglalagay natin para balance siya. Nakabit lang natin siya ng ganyan. Pwede natin siyang i-adjust.
So, yan. Dahil hindi pa naka-on yung ating gimbal, kaya nakokontrol pa natin siya. Ngayon, pag i-on natin, syempre ito lang. Ayan. Siya na mismo yung kumokontrol dun mismo sa cellphone. Ayan. So, ganyan siya. Subukan natin gamitin yung kanyang remote. Pero bago pala yun, kailangan i-on na natin yung ating Bluetooth para mag-connect na yung gimbal sa ating cellphone. Pagkatapos, i-on natin yung ating remote. Subukan natin siyang kontrolin. Siyempre, pe-press lang natin to. Makikita nyo, meron naman siyang ilaw para mag-on. Balik natin siya. So, yan. Pwede na natin siyang kontrolin ng ganito. Yan. Pwedeng landscape. Pwedeng portrait. At meron din siyang kapag dual click siya. Yan o. So, yan. Siyempre, meron ding button para sa camera start natin or kapag magbi-video tayo. So, ngayon, subukan naman natin siya naka-desktop mode. I-off lang natin siya muna. So, tanggalin ko lang yung cellphone. Buksan lang natin to. Gagawin natin siyang desktop mode. Luwagan lang natin yung mga screw niya. Sasagad natin to dito para yan yung kanyang support. At ito, iikot lang natin siya ng paganto. Ayan. Pag nakaganyan na, luwagan natin tong screw. Siyempre, igaganto natin to at higpitan natin. So, ito yung kanyang style kapag naka-desktop mode. At yung cellphone ay ilalagay natin ng landscape. So, pag ganito ang lagay natin. So, nabubuksan to guys ng pag ganito. Yan, nabubuksan siya ng pag ganyan. So, yan. Ganyan ang kanyang itsura kapag ka naka-desktop mode. I-on natin ulit yung ating gimbal. Kailangan nasa center siya. So, ngayon, subukan natin gamitin yung remote. Kukontrolin natin siya gamit yung remote. Pwede rin namang sa kabilang side. At kapag ni-long press natin siya, halimbawa, papunta dun sa kabila, long press lang natin siya, meron siyang ganyang ikot. Yan. Long press. Pwede rin naman yung kabila. So, yan. So, yan. Ilapit lang natin ng konti para makita nyo. Pwede rin sa kabila.
Yun ngang long press na sinasabi ko. Yan. Pwede rin sa kabila. Ilo-long press lang natin yung remote. So, yan. Ganyan ang kanyang itsura. Pwede sa kabila. So, yan. Gamit yung ating remote. Okay. So, ngayon naman, ang subukan natin ay yung kanyang mga gesture. Siyempre, kailangan nakakonect na yung ating gimbal sa cellphone natin. At i-open natin yung ating app. AI gesture, scissor hand, countdown 3 second shooting, and off. Ayan, nag-start na siya mag-record ng video. And then, scissor ulit para i-off natin yung video recording. Palm gesture, switch video, photo. Ayan, nag-switch na siya into photo mode. At kapag gusto mo mag-capture ng picture, scissor ulit to start capture. So, nag-palm gesture lang ulit ako para ma-switch siya into video mode para masubukan natin ng face tracking. Okay gesture, turn face tracking on, off. So, ayan, naka-on na yung kanyang face tracking. So, okay to, no? Kapag halimbawa, mag-isa ka lang na nag-video. Ito yung maganda rito kasi susunod siya sa galaw mo or kung saan ka man pupunta. Sa kanyang app, ito yung AI gesture. Meron din siyang object follow mode, humanoid follow mode, face follow mode. Close natin. At yung kanyang resolution, 720p, 1080p, at saka 4K. Sa video frame rate, merong 30 FPS and 60 FPS. Ito naman yung kanyang settings. Beautification, switch, front or rear camera. Ito yung filter niya. So, ayan. At ito yung gallery. Dito naman sa gilid, meron siyang AI show, jump, spin shot, and spin shot. So, balik tayo. Meron ding time-lapse, dynazoom, yung move out, tsaka yung move in. Balik tayo. Siyempre ito yung video mode, photo mode, and panorama, saka yung clone me. So, sa panorama niya, meron siyang 180 degree and 240 degree, saka clone me. Ito yung clone me. Pwede siyang mag-clone ng 3, 4, and 5. Susubukan natin magawa ang mga yan sa mga susunod pa nating video. Thanks for watching! Driving round with my baby, top drops and raindrops, motion got me all faded, my heart got me going all crazy and on.